This is Iya, at bago natin ituloy ang kwento, meron kaming munting mensahe na nais iparating. Sa aming mga masugid na tagapakinig, hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po. Ay putya. Reklamo ni Cade habang pinupunasan ang kanyang batok. Tagal ng pasahero ngayon. Biglang may humintong SUV sa kanto. Bumaba ang isang babae. Matangkad, maputi, naka-bodycon dress na kulay beige, at naka-heels na parang hindi bagay sa alikabok ng kalsada. Naka-shades pa kahit tirik ang araw. Kuya, tricycle ka? Tanong ng babae. Hindi man lang tinignan si Cade sa muka. Hindi, ambulance. Sumakay ka kung hinimatay ka na. Sagot niya at sarkastiko. Napatigil ang babae. Tinanggal ang shades niya at tinignan si Cade mula ulo hanggang paa. Excuse me? Excuse. Go ahead. Saan ka pupunta? Maanghang na balik ni Cade. Walang pakialam sa forma nito. Sa Llamado Subdivision. Sagot ng babae. Sabay upo sa tricycle na hindi man lang nag-aabang ng go signal mula sa driver. Sa inis, napairap si Cade. Di mo man lang tinanong kung pwede ba? E di wag mo ako isakay. Sabay taas ng kilay ng babae. Nakaupo ka na. Tugon ni Cade, habang pilit pinakakalma ang sarili. Kuya, pwedeng bilisan mo ng konti? Ang init, tas parang sinasadyang bagalan yung takbo. Reklamo ng babae, habang iniinspeksyon ng sarili sa maliit niyang compact mirror. Baka kasi malaglag ka. Diba? Mas mahal pa yata yung lipstick mo sa buong tricycle na pagmamayari ko. Sagot ni Cade. Wala ka bang aircon dito? Pang-aasar pa ng babae. Meron. Sa imahinasyon mo. Gusto mo bigyan kita pamaypay? Sabay kuha ng lumang flyers at ikinaway sa ere. Bastos mo. Hindi ka bagay sa public service. Napahinto si Cade sa gilid ng kalsada at lumingon sa babae. Public service? Ate, tricycle driver ako. Hindi barangay captain. Pareho lang. Nagsiservisyo sa mga tao. Kung hindi ka kasi nagmamaganda, wala sana tayong drama. Ang problema, kuya, hindi ako nagmamaganda. Maganda talaga ako. Napabuntong hininga si Cade. Grabe ka. May salamin ka ba sa bahay niyo? O puro filter lang gamit mo? Hoy, bastos ka na ah. Napasigaw na si Isa. Kasi ang arte mo. Kala mo kung sino. Dahil ba sa suot ko? Sa bag ko? Sa lipstick ko? Hindi, dahil sa ugali mo. Sabay baba ni Kate sa tricycle. Galit na galit. Gusto mo na lang ako ibaba? Actually, gusto ko na simula pa lang. Then do it. Bumaba ka na. Tumayo si Isa at bumaba. Pero bago pa siya makalakad palayo, tinapunan niya ng matalim na tingin si Cade. Wala kang kwenta. At least ako totoo. Hindi fake ang personality ko. Balik ni Cade. Tahimik si Isa na ilang saglit. Huminga ng malalim at tila pinigil ang sarili. Huwag kang mag-alala, hindi mo na ako makikita ulit. Salamat sa Diyos. Sarcastic na tugon ni Cade sabay alis ng tricycle. Iniwan niya si Isa sa gilid ng kalsada. Tahimik na nagtatype na lang ito sa kanyang cellphone. Maya-maya pa, dumating ang isang itim na SUV. Mamisa, sabi ng bodyguard na bumaba upang salubungin siya. Nahuli po ba kayo? Shit, tarantado kasi yung tricycle driver na yun. Bastos, walang respeto. Walang modo. Gusto niyo po ba ipablatter?
Hindi na. Next time. Pahanap pa yung pangalan nun. Gusto ko lang malaman kung saan siya natutong maging ganyang kaprangka. Habang papalayong umandar ang SUV, nanatiling galit si Isa. Pero may bahid ng inis na parang hindi niya maintindihan kung bakit apektado siya. Samantalang si Cade napapailing pa rin. Kung ganyan lahat ng sosyal, mas okay pa siguro makipag-usap sa lasing. Hindi pa nagbayad ng pamasahe ang kapal na muka. Di naman ata mayaman. Pero sa loob-loob niya, may naiwan na konting kuryente mula sa sagutan nila. Hindi pa niya alam, pero hindi pa yun nahuli nilang pagkikita. Pagbalik ni Kate sa terminal, bagsak ang balikat. Suminghot ng hangin, pabagsak na bumaba ng tricycle. Halatang masama ang loob. Sa ilalim ng punong mangga, naroon si Lawrence, kapwa tricycle driver niya, at tropa na matagal naging saksi na reklamo niya sa buhay. O pre, ba't parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Tanong ni Lawrence habang kinakalikot ang preno ng tricycle niya. Visit bro, may pasero ako kanina. Arte kung arte. Kala mo kung sino. Wala pa isang minuto sa tricycle ko, gusto aircon agad. Aircon? Tanghaling tapat? Sa tricycle mo? Tumatawang saad ni Lawrence. Exactly. Diyos ko, mukha ba may aircon ng tricycle? Kung pwede ko lang siyang buhusan ng malamig na tubig, ginawa ko na. Maganda ba? Nakangising tanong ni Lawrence. Maganda. Sa paningin ng may problema sa mata. Grabe sa arte. Naglalakad sa alikabok, naka-heels, naka-makeup na parang magsushow sa asap. Tapos ang init pa ng ulo. Baka init lang talaga ng panahon bro. Di pare, iba to, feeling entitled. Parang tingin niya sa amin taga-sunod lang. Hindi mo lang sundin agad, nagrereklamo. Hindi mo lang tignan, basta sagad. Kapag ganyan na ugali mo sa driver, abay, mas okay pa maglakad ka na lang. Nakakainis nga yan, no? Pero teka, binayaran ka ba? Yun, di nagbayad. High maintenance? Tukso ni Lawrence. High blood ang dulot sa akin. Sabay kamot sa batok ni Cade. Baka crush mo lang yan, ha? Kaya ganyan ka kaapektado. Crush? Buisit nga eh. Kung may kilig man ako naramdaman, yung kilig ng galit. Hindi ko nga alam kung ba't iniisip ko pa siya hanggang ngayon. Baka nga kasi may tama ka na. Yung galit na galit pero laman ng utak buong maghapon. Kakaiba ka, ha? Sabay siko ni Lawrence sa kanya. Napatingin si Cade sa kawalan. Napapikit. Tapos bumulong. Hindi. Imposible yun. Hindi ko tayo pa mga ganun. Social climber. Mapang mata. Walang respeto. Pero maganda. Singit ni Lawrence. Yun nga ang problema. Pag ganyan na itsura, sinisira na ugali. Di bali wala. Pero pare, may mga ganyan babae talaga pero hindi ibig sabihin wala na sila ibang side ha. Minsan kasi, front lang nila yun. Depensa. O baka sanay lang sila sa mundo na laging sinusunod sila. Di bumalik siya sa mundo niya. Dito hindi siya Reyna. At lalong hindi ako alipin. Galit ka pa rin. Galit. Pero curious. Kunot noong ngunit napapailing si Lawrence, di ba? Curious ka? Halatang halata naman eh. Tumangutango naman ang lalaki. Medyo. Curious ako kung sino ba talaga siya. Anong ginagawa ng ganong babae sa kanto ng pure gold? Nagkatitigan ng dalawa. Baka nga may kwento siya. Baka, pero wala akong balak malaman. Oh, sigurado ka? Tanong ni Lawrence habang tinuturo ng labi niya ang parating na SUV na huminto sa tapat ng terminal. Bumukas ang pinto. Bumaba si Isa. Naka-casual wear na ngayon pero halatang mamahalin pa rin ang forma. Nakatingin kay Cade. May hawak na bote ng tubig. At may kislap sa mga mata na hindi galit, kundi tila may pakay. Napabuntong hininga si Cade. Putik, ito na naman. Umirap siya na magtagpo ang mata nila ni Cade. Wow, ito na naman si Reyna ng kanto oh. Ani Cade sa sarili at sumisipol pa. Hindi siya pinansin ni Isa. Diretso lang ang lakad kunwaring wala siyang pakaalam. Hindi ko na talaga gets itong babaeng to. Bulong ni Cade kay Lawrence. Pagdating ni Isa sa kanto, sinenyasan niya ang bodyguard niyang driver na nakatayo sa tabi ng SUV. Pwede na kayo umalis. Po? Ma'am, saan po kayo pupunta? Di ko rin alam.
Basta iwan niyo muna ako, gusto ko mapag-isa. Mamahirap dito. Hindi safe. Safe ako. Wala namang mangunguha sa akin dito. Lahat ng tao abala sa buhay nila. Si sir baka magalit. Sabihin mo ako na lang kakausap sa kanya. Napakamot sa ulo ang driver. Kung yan po ang gusto niyo. Umandar ang SUV, naiwan si Isa sa gilid ng kalsada. Hawak ang phone pero walang tinatawagan. Tumiting siya sa paligid, na para bang ngayon niya lang napansin kung gaano kaingay ang mundo kapag wala sa loob ng tinted na kotse. Anong ginagawa ko dito? Mahinang sabi niya halos bulong sa sarili. Lumingon siya sa terminal. Hindi niya na natanaw ang lalaki na minsan niya nakasagutan. Pero ramdam niyang pinagmamasdan pa rin siya nito. Nagsimula siyang maglakad, pababa ng eskinita. Bitbit ang mamahaling bag at isang kalat na damdamin. Kanina pa siya naglalakad, paikot-ikot. Tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya rin matukoy. Sa bawat akbang, mas bumibigat ang pakiramdam. Huminto siya sa isang waiting shed. Umupo at doon niya naramdaman ang lahat ng emosyon na pinipigilan niya kanina pa. Pagod, inis, takot at lungkot. Tumulo ang pawis sa sentido, pero kasunod doon ang patak ng luha. Mabilis niyang pinunasan. Ayaw niyang may makakita. Ayaw niyang masabing mahina siya. Pero sa totoo lang wala siyang planong puntahan ang kahit anong lugar. Tumayo ulit si Isa. Tumingin sa paligid. Kahit saan siya lumingon, parang hindi niya mundo. Walang aircon, walang marble floor, walang chandelier, kalsada, alikabok, ingay ng tambutso, at amoy ng street food lang ang bumabalot sa kanya. At sa gitna ng lahat ng yon, nandoon siya, mag-isa, walang direksyon sa buhay. Matapos ang magulong araw, umuwi na rin si Cade. Bitbit ang isang supot na may lamang pandesal, 2 pirasong hopya, at isang maliit na supot ng dinuguan. Paborito ng lola niyang si Anita. Bumaba siya ng tricycle at binuhat ang bitbit papasok sa maliit nilang bahay sa loob ng eskinita. Medyo luma na ang mga pader. May mga bitak sa gilid pero malinis at maliwalas. Lola, nandito na ako. Sigaw niya habang binubuksan ang pintuan. Lumabas si Aling Anita mula sa kusina. Abay, ikaw na maaga ngayon ah. Hindi ka ba naubusan ng pasensya sa terminal? Medyo ho. Sabay ngiti ni Cade, pero ramdam pa rin ang init ng ulo. Pero para sa'yo, uwi agad ako lah. Kinuha niya ang supot at nilapag sa lamesa. O yan, paborito mong dinuguan. Tsaka hopya. Huwag mo sabing diet ka na naman ah. Sus, diet ka dyan. Akin lahat yan. Sabay tawa ni Aling Anita at ngumiti. Salamat, apo. Umupo si Cade sa harap ng mesa. Si Aling Anita, iniayos ang pagkain sa pinggan. Tahimik ang loob ng bahay. Pero sa loob ni Cade, maingay pa rin ang utak niya. Hindi niya maiwasang maalala si Isa. Ang pag-irap nito, ang paraan ng paglalakad. Hoy, ano iniisip mo dyan? Para may multo ka sa utak ha? Tanong ni Aling Anita habang naghihiwa ng tinapay. Napatingin si Cade, medyo nahuli ang sarili sa ginagawang pag-iisip. Walala, may pasahero lang kanina. Maldita, maarte kung magsalita, akala mo siya may karapatang mabuhay. Pero ewan ko, parang may kakaiba. Babae. Tanong ni Aling Anita sabay, tingin ng may ngiti. Huwag mo ko simulan la. O bakit? Eh di ba, ganyan ka naman? Galit na galit, pero sa dulo ikaw din ang unang nag-aalala. Hindi ho ako nag-aalala, nainis lang talaga ako. Kulang na lang sa bunutan ko siya eh. Pero hindi mo ginawa. Siyempre hindi. Kasi mabait ka pa rin kahit masungit. Alam ko naman ang apo ko, ganyan ka talaga. Napangiti si Cade. Grabe ka naman la. May pagka-propeta ka na yata ngayon ah. Hindi kailangan ng propeta para makita ko anong klaseng tao ka. Mabuti ka. Tahimik si Cade, tumitig lang sa mesa habang nilalaro ang takip ng hopya. Maya-maya tumayo si Aling Anita.
Inilapag ang isang baso ng malamig na tubig sa harap niya. Alam mo, minsan, may mga taong dumarating na nakakainis sa una. Pero hindi natin alam, sila pala magpapabago sa takbo ng buhay natin. Pwede bala, pasahero lang yun. Ay, naku, apo. Tumawa silang dalawa, ngunit sa puso ni Cade, may konting kirot ng pag-aalala. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang malaman kung ayos lang ba si Isa. Hindi dahil concerned siya, pero dahil baka maligaw. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, nagkakape si Cade. Sa lumang mesa sa harap ng bahay, binuksan niya ang cellphone. Mahina ang signal pero sapat para makapag-load ng newsfeed. Habang hinihintay ang updates, umunguya siya ng pandesal na binili niya kagabi. Scroll lang siya ng scroll hanggang sa mapatitig sa isang headline. Isa Lopez, muling namataan sa isang probinsya matapos ang isyu sa pagkawala. Isang tricycle driver ang naging maangas umano sa kanya. Muntik na siyang mabulunan. Anak ng... Napalakas ang sigaw niya. Hoy, ano nangyari sa'yo? Si Isa la. Yung pasahero ko nakakainis kahapon, artista pala. Ha? Anong Isa? Isa Lopez. Sabay harap ng screen sa lola niya. Ayun no, kita mo? Siya yan. Yan yung umirap sa akin at akala mo kung sino. Lumapit si Aling Anita, nakasuot pa ng duster at may hawak na walis tingting. Ay siya nga, napanood ko na yan dati. Yung teleserye nila ni Ethan Navarro, yung may amnesia. Amnesia? Mukha ngang siyang may amnesia sa ugali. Naku, Kate, artista pala. Ano raw nangyari sa kanya? Ba't biglang nawala? Di raw alam. Basta may skandalo. Pero ayaw nila i-confirm. Tapos ngayon may eyewitness daw. The tricycle driver ang huling nakakita sa kanya. Napakamot si Cade. Ako raw yun la. Sus Mariosep, sikat na pala ang apo ko. Hindi to nakakatawa la. Baka bigla akong puntahan ng mga reporter dito Tanungin ako kung ano raw ang ginawa ko sa kanya. Wala ka namang ginawa, hindi ba? Wala nga. Pero di mo alam ang mundo nila. Isang maling salita pwede ikasira ng buhay. Sabay nilang ikinatahimik ang sinabi ni Cade. Si Cade naman maya-maya'y tumunganga sa mukha ni Isa sa screen. Habang si Aling Anita muling bumalik sa pagwawalis. Ilang oras ang lumipas. Wala nang balita si Cade tungkol doon. Sinubukan niyang bumalik sa terminal pero parang wala siya sa sarili. Palingalinga siya. Parang inaasahan na may susulpot. At hindi nga siya nagkamali. Bago magtanghali sa di kalayuang tapat ng karinderya na Aling Belen, may bumaba mula sa isang taxi, nakasuot ng malaking shades at baseball cap na may dalang maleta. Diyos ko po, siya na naman. Bulong ni Cade at napamulagat. Dumiretso si Isa sa direksyon niya. Sa bawat takbang halata sa katawan ng pagod. Hindi na ito mukhang sosyal ngayon. Mukha na itong taong gutom at nawawala. Paglapit hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Cade, pwede ba kita makausap? Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Bumalik ako sa terminal kanina, tinuro ka nila. Bakit? May reklamo ka pa ba? Hindi ako nandito para makapagsagutan. Kailangan ko ng tulong. Napatingin si Cade sa maleta nito. Tulong? Anong klaseng tulong? Hindi ko pwede ipaliwanag ngayon. Lahat. Pero kailangan ko na matutuluyan. Sandali lang, isang linggo. Pwede ba ako magtago sa lugar mo? Teka. Artista ka. Ba't sa akin? Ba't hindi sa hotel? O sa mga kaibigan mo? Wala akong tiwala sa kahit sino ngayon. At ikaw lang yung tao nakita ko walang pakialam kung sino ako. Kasi nga sama na ugali mo. Napangisi si Isa ng pilit. Exactly. At di mo ako tinratong espesyal, gusto ko yun. Napatahimik si Cade. Napaisip. Tumitig sa harap. At ang babaeng kanyang kaharap ngayon ay mukhang pagod at mahina. Pero pilit pa rin nagiging matatag. Seryoso ka ba dito? Seryoso. Kung ayaw mo aalis ako pero please kahit pansamantala lang. Napakamot si Cade sa batok. Papatayin mo ako Ha? Wala. Tara na pero sa isang kondisyon. Ano? Wala reklamo Huwag kang aarting sosyal dito. Lalong walang porma-pormahan. Dito simple lang ang buhay. Okay, deal.
Mabilis na sagot ni Isa. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi pa rin makapaniwala si Cade sa pinasok niya. Pagbukas ng pinto, "Lola, may bisita tayo." "Ay anak na, Isa Lopez? Good morning po." Mahina at nahihiyang bati ni Isa. "Totoo ba to, apo? Bakit mo dinala dito si Isa Lopez?" "Mahabang kwento la. Pero kailangan niya daw na matutuluyan eh. Pansamantala lang." "Teka, artista ka nga talaga?" Tanong ni Aling Anita. "Opo, pero off the record po sana." "Grabe, Diyos ko. Sa teleserye lang kita napapanood. Ayan o, yung eksena niyo ni Ethan na sinampal mo siya kasi niloko ka?" Napailing si Isa sabay tawa. "Opo, ako po yun. Pero ngayon parang ako yung sinampal ng tadhana eh." Pilit siyang tumawa. Para mawala ang awkwardness. Maya-maya tumahimik silang tatlo. Sinalubong na mainit at tsaa ni Aling Anita si Isa. Si Cade naman hindi mapakali. "Ano yung skandalo ba yan?" Tanong niya. Hindi na makatiis. Napabuntong hininga si Isa. Tinanggal ang shades. Sa lalim ng kanyang mga mata, halata ang eyebags at pulang mata doon. "May leaked video. Sinisiraan ako ng mga dati kong PR team. Nilabas nila na parang akong nanampal doon at nanira sa assistant ko kahit edited. Pinapalabas nila mata pobre ako." "At hindi?" "Nagtaas na ako ng boses, pero hindi ko siya sinaktan. Ayoko nang mapunta sa korte. Gusto ko mawala muna." "Bakit sa amin?" "Kasi dito wala may pakialam sa akin. At ikaw, hindi mo ako tinrato na parang trophy. Gusto kong huminga muna. Gusto kong matuto kung paano mabuhay ng walang kamera." Napatingin si Cade sa kanyang lola. Si Aling Anita ngumiti lang. "Hayaan na natin siya, apo. Mukhang kailangan niya ng tahimik na tahanan." Nagkatinginan ng dalawa, si Cade at Isa. Walang masyadong nagsalita, pero puno ng bigat ang hangin. "Wala bang shower curtain dito?" Mula sa banyo, lumipad ang boses ni Isa. Sabay lagaslas ng tubig mula sa tabo. Si Cade na kasalukuyang nagsusukat ng langis ng tricycle. Napailing habang si Aling Nita natigilan sa pagbubunot ng sahig. "Hoy Cade!" Sigaw ni Isa nakatapis lang. Basa pa ang buhok. "Asan ang mainit na tubig?" "Pumunta ka sa araw para uminit. Tanghali na, init na yan." "Excuse me? Hindi ako itlog na ibibilad sa araw para lumambot. At hindi ka rin prinsesa na kailangan ng bathtub." Nagkatingin na ng mga kapitbahay sa kanto. Si Aling Belen tumatawa habang naglalako ng turon. "Ang sweet niyo naman mag-asaran." "Hindi kami!" Sabay na sigaw ni Cade at Isa. Maya-maya pa pagkatapos ni Isa maligo, nagsaing na siya. "Lola, wala ba talaga tayong rice cooker?" Tanong ni Isa habang nakatayo sa harap ng lumang kalan. Hawak ang isang kalderong puno ng bigas sa tubig. "Meron, pero sira na yon. Inatulog na sa bodega kasama ng lumang bentilador." Sagot ni Aling Anita habang abalang nagbubunot ng sahig sa sala. Bakit hindi pinapaayos? Or better yet, bumili ng bago?" Reklamo muli ni Isa. Habang tinititigan ng bigas na parang iniisip kong anong magic word ang kailangan para ito'y maluto ng kusa. Hindi kasi uso rito ang upgrade, iha. Hindi naman kami lagi may pambili. Ikaw ba? Natuto ka na ba magsaing gamit yan? Yumuko si Isa at mukhang nag-iisip kung aamin o hindi. Hindi pa. Pero may tutorial naman sa internet. How to cook rice like a real probinsyana. Napailing si Aling Anita. Yun naman pala eh. Pero, nakaasa ka sa mga pa-cute na vlogger para sa kanin? Naku, baka masunog ang bahay bago ka matuto. Grabe naman Kayla, hindi ako ganun ka-inutil no? Sabay hugas niya sa bigas. Pero halata sa pagkilos niya, mukhang nahuhugasan din ang kanyang pasensya. Bakit parang malagkit tong bigas? Tanong ni Isa, habang nilalamas ng daliri ang bigas sa tubig. Baka kasi hinugasan mo na parang facial scrub, iha.
Oh, I can't believe this is my life now. Reklamo niya sabay buntong hininga. May isa pang butal ng bigas na dumikit sa kanyang pisngi pero hindi niya namalayan. Saan ka ba natutong maghugas ng bigas? Sa Beverly Hills. Asar na biro ni Aling Anita. Excuse me la, sa private chef namin dati. Hindi ko naman talaga trabaho to eh. Sa bahay namin ang iniisip ko lang, anong shade ng lip gloss ang bagay sa outfit ko? Eh ngayon, ang iniisip mo dapat kung paano hindi masira at masunog yung kanin. Habang nakatayo si Isa sa harap ng kalan, panayang silip niya sa ilalim. La, paano ulit buksan tong kalan na to? May switch ba to? Wala, tansyahan lang. Gamitin mo yung posporo. Yung totoo, ipapahawak niyo sa akin ng posporo, baka sumabog tong bahay niyo. Di wag ka na lang kumain. Nagkibit balikat si Isa. Pero kitang-kita sa mukha niya ang struggle. Kinuha niya ang posporo na parang hawak niya ay isang piraso ng bomba. Pinagmasdan ng mga uling sa ilalim ng kalan na parang nananakot. Okay, inhale, exhale, ignition. Bulong niya sa sarili. Sabay sindi ng posporo. Ilang segundo lang napatalon siya nang biglang umilaw ang apoy. Diyos ko, nasunog yata yung kilay ko. Tignan mo sa salamin. Tumatawa naman si Cade. Tignan natin. Dapat kaliwaan para pantay. Mapang-asar na sabi nito mula sa labas. Tumahimik ka nga, Cade. Sabay palo ni Isa sa hangin, gamit ang posporo box. Napailing ulit si Aling Anita sabay kuha ng basahan. Naku, ang batang ito. Diyos na lang talaga ang bahalang gumabay sa'yo. Habang nakaupo si Isa sa bangkito, pilit niyang pinapanood ang apoy. Nag-iisip kung ilang minuto ang kailangan para lumambot ang bigas. Ang daming rules sa buhay probinsya. Hindi ka pwedeng maarte. Hindi ka pwedeng mabagal. Higit sa lahat, hindi pwedeng may fake lashes. Napahagik-gik si Aling Anita. Di mabuti, para naman makita namin ang totoong ikaw. Tahimik si Isa. Ngayon lang yata siya naubusan na isasagot. Makalipas ang halos kalahating oras, napunuan ng usok ang buong kusina. Si Isa pawis na pawis. May bigas sa braso at may isa pang hibla ng buhok na nakadikit sa noo. Tinitigan ng kalderong parang katatapos lang ng digmaang pandaigdig. Nag-steam siya. May amoy ng adobo pero hindi naman ako nag-adobo. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kaldero. Lumipad ang konting singaw. Napatigil si Isa. Okay, this is it. Moment of truth. Kumuha siya ng sandok. Marahang sinuot ang ibabaw ng kanin. Malambot yun. Inangat ang konti. Hilaw sa gitna pero sa ilalim. Wait, sunog? Hoy, amoy sunog dito May nangyaring krimen? Sigaw ni Cade mula sa labas. Hindi to krimen, Cade. Experiment. At least hindi sumabog ang bahay, di ba? Pumasok si Cade, nakasando at may dalang walis. Napatigil siya sa pintuan. Pinagmasdan si Isa na mukhang bagong salta sa reality cooking show. Tapos ka na ba? Gutom na ako. Actually, oo. Ready ka na ba matikman ng first ever rice meal ng isang award-winning actress? Basta walang script, kakainin ko yan. Ngiting-ngiti si Isa. Proud pa rin kahit may konting sunog sa kanin. Kumuha siya ng plato at nagsandok ng parte sa ibabaw, yung hindi halatang hilaw. Sige, tikman mo. Dahan-dahang, sinubo ni Cade ang kanin. Isang nguya pa lang, tumigil na siya. Isa. Parang may crunch. Texture. That's intentional. Texture sa kanin? Fusion style. Crispy rice meets Filipino roots. Hindi to fusion. Confusion. Dami mo namang reklamo kung ayaw mo wag mong kainin. Pero hindi tinigilan ni Cade. Tumayo siya, humakbang sa kaldero at sinandok ang ilalim. Putya, sunog na to, literal. May black layer pa parang uling. Baka yun yung bagong trend, uling rice. Ang pait kaya, try mo. Cade naman O sige, nag-effort ka. O sige, pumasa ka.
Biglang kumalma ang mukha ni Isa. Napalitan ng tahimik ng ngiti habang nagliligpit ang pinaglutuan. Alam mo, never in my life ako nagsaing. Palagi may chef sa bahay. Parang ngayon lang ako napagod para lang makakain. Tumahimik si Cade. Nakatingin lang habang nakaupo. Tingin mo ba mabubuhay ako dito? Depende. Kung araw-araw mo akong paglulutuan ng ganito, baka hindi na kami abuti na next week. Sinamaan siya ng tingin ni Isa. Pero, kung natututo ka araw-araw, edi pwede. Napatingin si Isa sa kanya at medyo nabigla sa tono. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Minsan kasi parang hindi ko alam kung inaasar mo ko o concern ka talaga. Pwede naman parehong totoo, di ba? Nagkatitigan sila. Tahimik. Hanggang sa naputol ito na biglang tumunog ang cellphone ni Isa. Isang anonymous number. Text message lang. We know where you are. Hindi ka makakatakas habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Isa at napansin ito ni Cade. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Wala, text lang. Spam lang siguro to. Pero halata sa boses niya ang panginginig. Isa. Tumingin siya kay Cade, pilit nang umiti. Okay lang ako. Seriously. Pero hindi naniwala si Cade. Di mo kailangan magpanggap. Kung may problema sabihin mo. Hindi siya sumagot. Tumalikod na lang at nagko na ring nag-aayos ng plato. Sa kanyang isip, hindi pa siya handang sabihin. Hindi pa siya handang ipasok ang lalaki sa gulo. Ayaw niyang mangyari yon. Ilang linggo ang lumipas. 6:00 pa lang ng umaga ginigising na siya ni Cade. Hoy, babangon ka ba buong araw kang prinsesa? Diyos ko, para ka namang alarm clock, Cade. Mas maingay ka pa sa manok. Bakit kasi tanghali na natutulog ka pa? Tapos magrereklamo kung bakit malamig ang tubig? Artista ako, no? Sanay ako may schedule. Ngayon, hindi ka na artista. Dapat magwawalis ka na. Yan o, may kalat pa sa tapat. Fine. Asa na yung gloves? Hindi ako magwawalis ng walang gloves, ha? Nagkibit balikat si Cade. Dito sa amin, kamay ang gloves. Ew! Sa loob ng compound, nag-iusap-usapan si Isa. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa mga pinagagagawa niya. Aling Anita, artista po pa talaga yung bago niyong kasama? Tanong ni Aling Cora habang nagbabayad ng utang sa tindahan. Oo, pero ngayon simpleng tao na rin yan dito. Kahit makapal ba yung kilay. Sagot ni Aling Anito sabay tawa. Si Isa, sa kabilang dulo kausap ang mga batang naglalaro ng tumbang preso. May Netflix ba kayo? Tanong niya. Anong Netpick? Tanong na isang batang may uhog, sabay singhot. Wag na, never mind. Kinagabihan, nagluto si Isa ng instant noodles. Ayoko na. Di ko na kaya. 3 araw na ako walang disenteng pagkain. Reklamo niya habang umiikot ang noodles sa tinidor. May adobo dyan, no? Sabay turo ni Kate sa ulam na iniwan ni Aling Anita. Di ko pa alam kung paano mag-init sa kalan niyo. Parang kailangan pa ng engineering degree. Gamitin mo yung posporo. Ayoko, may gas. Arte. Hindi ako maarte. Nag-iingat lang. Dumating ang isang gabi, umuulan. Malakas. May tulo ang bubong at may balde sa gitna ng sala. Bakit di niyo pa to pinapaayos? Tanong ni Isa habang nakasilong sa sulok ng kwarto. May hawak na jacket na ginawang kumot. Wala sa budget. Hindi naman umuulan araw-araw. Sagot ni Cade. Alam mo ba kung anong ginagawa ko kapag tag-ulan sa bahay namin dati? Tumitigil ang ulan sa utos mo. Hindi! May fireplace kami at heated floor. E di welcome dito sa real world, madam. Pero sa kabila ng lahat ng reklamo, may mga unti-unting nagbabago. Isang araw, nakikita siyang nagpupunas ng bintana. Uy, yung ginagawa mo? Tanong ni Cade. Gulat. Nakakainis na kasi yung alikabok eh. Ang hirap huminga. Di mo lang kaya ang dumi? Hindi. Pero okay rin pala to, no? Parang therapeutic. Napangiti si Cade, pero pilit itinago yon. Unti-unting nasasanay si Isa sa buhay na
Hindi niya kailanman pinangarap at mas nagiging masaya siya. Lola, bulong ni Isa habang tinutulungan si Aling Nita maghiwa ng sibuyas. Sorry kung istorbo ako rito ah. Alam kong mahirap ako kasama. Hindi mo kailangan mag-sorry anak. Baka yan lang talaga ang kailangan mo. Tahimik, simple, at payapang buhay. At mga taong hindi kailangan suyuin. Baka nga, pero ang hirap pala maging normal. Normal ka naman. Nasobrahan ka lang sa make-up. At sabay silang tumawa. Isang gabi habang nasa labas si Cade, tinabihan siya ni Isa sa harap ng tricycle. Tahimik pala dito paggabi, no? Oo, wala masyadong ingay. Namiss ko to, yung pagiging simple. Akala ko reklamo ka lang ng reklamo eh. Reklamo pa rin. Pero ngayon, na-appreciate ko na tong lugar na to. Tingin mo ba kaya mo manatili dito? Di ko alam, pero for now, okay na to. Biglang tumahimik. Maya-maya nagsalita. Ang babae. Thank you, Cade ha. Napatingin siya kay Isa. Bakas ang sinseridad sa boses ng babae. Nabihira niya marinig. Teka, may lagnat ka ba? Nako, bawiin ko na nga yung pasasalamat. Teka, joke lang. Kinabukasan, tirik ang araw. Wala pa ring hangin. At parang niluluto ang buong compound sa init. Pawisan si Isa habang nagwawalis sa bakuran. Putok na putok ang araw at ang suot niya lang lumang sando at shorts na bigay ni Aling Anita. Cade, pakiramdam ko natutunaw na ako eh. Reklamo niya habang pinupunasan ng leeg gamit ang bimpo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magwalis dyan ng 10:00 na umaga, sa hapon na lang. Wala kang sinabi kanina? Akala ko common sense na yun. Common sense mo mukha mong wall fan. Wala ka nang sinabi na ganito kainit. Napailing na lang si Cade. Pero ilang sandali bumalik siya, bitbit ang lumang payong at isang basong malamig na tubig. Oh, inom ka muna. Tapos pahinga ka dun sa lilim. Napatingin si Isa medyo gulat. Wow, sino ka? At anong ginawa mo kay Cade? Huwag kang masanay ah. Maawain na ako sa natutuyong halaman. Ah, so tinatawag mo akong halaman? Natuyo? Mas okay na yun kaysa parasite, di ba? Napangiti si Isa kahit pawis na pawis. Tinanggap niya ang tubig at umupo sa lilim ng puno habang hawak ang payong. Thanks ha. Kahit palagi may kasamang pang-aasar, na-appreciate ko pa rin. Yun ang specialty ko. Care na may kasamang sarcasm. Tahimik silang dalawa sandali. May mga batang naglalaro sa di kalayuan at dinig ang alingaw-ngaw ng radyo sa loob ng bahay ni Aling Anita. Alam mo, di ko akalain na may ganito kang side. Yung maalaga, yung hindi lang puro pikon. Huwag ka masyado mag-assume. Baka bukas pabayaan na kita mabilad sa araw. Ganun na nga lang. At least ngayon, nabigyan mo ako ng 5-star treatment kahit sandali. 5-star agad? Tubig lang naman yan. Dito, ang malamig na tubig parang ginto. Kaya yes, 5-star. Tahimik na muli. Pinikit ni Isa ang mga mata. Habang sinasalo ang konting hangin na galing sa puno. Napatingin si Cade sa kanya. Hindi niya man aminin pero parang mas madali nang tumanggap ng presensya ni Isa. At sa gitna ng init ng araw, may kakaibang lamig na bumalot sa pagitan nila. Hindi galing sa baso ng tubig, kundi mula sa isang unti-unting koneksyon na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, mainit na naman ang panahon. Nakaupo si Isa sa harap ng bahay. Suot na naman ng lumang sando at shorts. Hawak ang pamaypay, nayari sa papel na may logo ng barangay. Pawis na pawis siya, habang pinapanood si Cade na nag-aayos ng tricycle sa gilid ng kalsada. Basang-basa ng pawis ng likod na lalaki. Pero tuloy lang ito sa pagbabaklas ng gulong. Ang init, grabe. Bulong ni Isa sa sarili, habang patuloy na pinapaypayan na muka. Pero ba't parang hindi affected si Cade sa presensya ko? Miss ko na siya. Ilang minuto pa, dumaan si Aling Cora, bitbit ang bayong ng gulay. Napahinto siya saglit sa tapat ng bahay at sumulyap kay Isa. Tumaas ang kilay sa hangumiti. Aba, parang may bagong love team dito sa looban ah. Sabay kandat niya kay Isa. Napahinto sa pagpaypayan dalaga. Ha? Love team agad? Aling Cora, wala pong ganyanan.
Ba't araw-araw kayong magkasama? Lagi kami dalang tubig para kay Cade at siya naman lagi kang inaasikaso. Baka naman may namumuo ng feelings dyan. Feelings? Feelings na inis siguro. Sabay tawa ni Isa, pero hindi niya napigilang umiti. Nakarinig sila ng sunod-sunod na tawanan mula sa batang naglalaro ng tumbang preso. Inaasar sila ng mga bata. Hoy, huwag niyo iniistorbo yan ah. Artista yan. Baka mawalan kayo ng Netflix. Kuya, anong Netflix? Tanong pa ng isa. Never mind. Sabay irap ni Cade, pero may ngiti rin sa labi niya. Dumating si Aling Anita, galing palengke. Bitbit ang isang plastic bag ng gulay. Ano bang ingay dito? O love team na naman? Yan nga po, Aling Anita. Baka sa susunod, may pag-grand entrance sa si Cade. May dalang bulaklak. Alam mo ba, yun din ang ginawa ng asawa ko noon. Laging may bitbit na tinapay sabay upo sa harap ng bahay namin na parang walang ginagawa. Pero sa totoo lang, binabantayan lang ako. Hoy, huwag mo ako idamay sa love story niyo ng asawa mo la. Reklamo ni Cade, pero halatang nagpipigil ng tawa. Namumulan na ang kanyang tenga. Si Isa, nakahawak sa tiyan niya, katatawa. O Cade, kalain mo kinikilig ka pala? Wala akong pakialam. Gusto ko lang matapos ang tricycle ito para makapagpahinga. Pero bakit kahapon, nagdala ka ng malamig na tubig at payong? Tanong ni Aling Anita, puno ng intriga. Para yun sa kaligtasan niya. Hindi sanay yan sa init, baka mag-collapse. Ayaw ko maging responsable kapag isinugod yan sa ospital. Oo, sweet! Kuya Cade, may crush kay Ate Isa. Sabay sigaw ng isang bata. Tumigil nga kayo dyan. Sigaw ni Cade sabay tapon ng basahan sa direksyon ng mga bata, na lalo namang nagtawanan. Alam mo Cade, ang dami nagsasabing bagay daw tayo. Bulong ni Isa habang umupo sa lilim ng puno. Marami ring nagsasabi na malakas ang ulan tuwing may bagyo. Pero hindi ibig sabihin gusto ko na. Grabe! Harsh! Joke lang. Sabay abot niya ng malamig na tubig kay Isa. Oh, inumin mo na. Baka mainitan ka na naman. Bayot mo naman ngayon? Napatingin si Isa sa kanya at bahagyang nagulat. Huwag kang masanay, season na lang to ha, parang mangga. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Dumaan ang hangin, at kahit mainit pa rin parang gumaan ang paligid. Alam mo, mas nagiging okay na ako dito. Hindi ko akalaing makakasanayan ko yung simpleng buhay. Ganun talaga. Minsan ang kailangan lang ng tao katahimikan at konting pangaasar ng iba. Sabay kindat ni Cade. Feeling ko kung palaging ganito magugustuhan ko talaga dito. Basta may malamig na tubig at hindi ako pinapahiya sa harap ng mga tao. Wala akong pinapangakong ganyan. Pero baka pwede kong bawasan yung pangaasar ko. Minsan. Wow, that's a start. Bumalik si Kate sa pag-aayos ng tricycle. Si Isa naman pinikit na mata habang nakaupo sa lilim. Dumaan si Aling Cora ulit sabay sigaw ng, "Next week, handaan sa birthday ni Aling Anita. Dapat present ang bagong love team." Ayun na naman sila. Napamulat si Isa sabay turo kay Cade. Sabi ko sa'yo, huwag kang masanay. Lumipas ang ilang buwan. Sa hindi inaasahan, naging normal na kay Isa ang buhay sa looban. Wala na ang dating reklamo sa alikabok o sa init o sa simpleng pagkain. Ngayon, marunong na siya magluto ng adobong walang recipe, magwalis ng walang gloves, magpatawa ng mga batang dating iniiwasan niya. Isa, pakisampay ang tuwalya ha? Sigaw ni Aling Anita mula sa loob ng bahay. Opo, sagot niya habang inaayos sa mga labahing nakasabit sa balikat. Kahit magulo ang buhok at may konting putik sa binti, nakangiti siya habang naglalakad sa bakuran. Parang hindi na siya ang babaeng dumating na may designer bag at matataas sa takong. May bago na siyang kinang, hindi na sa makeup kundi sa mata. Sa kabilang dulo ng compound, tahimik na nakaupo si Cade sa ilalim ng puno. Nasa harapan niya ang tricycle na inaayos, pero hindi niya iniintindi yun ngayon. Tanging abala siya, kay Isa. Pinapanood niya to. Nakita niya kung gaano kasimple ang ayos nito. Pero parang may sariling sinag. Kung paano natatawa ito sa sarili, kahit mali ang pagkakapronounce sa salitang sangkap.
habang nagluluto. Kung paanong hindi na ito mahilig magreklamo sa ulan, kundi naglalakad pa nga sa gitna nito minsan. Hawak ang tsinelas sa parang batang sabik sa baha. Hoy, Sabay tapik ni Arnold. Sa kanyang balikat, ito ang matalik na kaibigan ni Cade. Kararating lang. hindi tumingin si Cade. Ano? May sinasabi ang tingin mo, bro. Ano sinasabi mo dyan? Hindi mo ba nakikita? Kanina ka pa nakatitig kay Isa. Parang teleserye lang, oh. May pa-slow mo effect. Arte mo. Sabay iwas ng tingin ni Cade. Hindi ako nagkaka-crush dyan, no? Ikaw. Wala akong crush. Ano sinasabi mo dyan? Ba't parang lahat ng tao sa looban? Kaya mo nang sabihan ng huwag mong himasok. Pero pag siya, parang robot ka lang nasusunod. Pinapatulong na sa gawaing bahay? Ganun din yun. Di ka naman dati nagpapahiram ng tools. Pero nung kailangan niya magpukpok ng pako, halos ikaw pa ang gumawa. Gusto ko lang siyang hindi mapahamak. Hindi niya nga alam kung paano gamitin yun eh. Concern with feelings. Classic. Tumigil ka dyan, Arnold. Ano-ano sinasabi mo? Pero hindi maitago ni Cade ang bahagyang ngiti, bahagyang tawa. Napatingin ulit siya kay Isa na ngayon nakikipaglaro na sa mga bata sa tapat ng tindahan. May dumi sa pisngi nito, pero hindi niya alintana. Tumatawa, nagsisisigaw, masigla. Mukha siyang masaya. Bulong ni Cade. Dahil siguro, dito niya lang naranasan maging totoo. Dati artista lang siya, ngayon tao siya. Hindi na sumagot si Cade sa sinabi ni Arnold. Pinagpapatuloy niya na lang ang pagkalikot sa tricycle. Pero nakangiti na. Hapon na mainit pa rin. Pero may dalang preskong hangin ng dulot ng tag-araw. Nakaupo si Isa sa hagdan ng bahay ni na Aling Anita. Pinapahid ang pawis sa noo gamit ang punit-punit na bimpo. Suot niya ang lumang oversized na shirt na bigay ni Cade. Dating pambahay nito na pinagtatawanan pa niya noong una. Pero ngayon paborito niya na. Di ko na inakalang marunong na pala ako magtupi ng damit. At marunong na ako magbanlaw. Aniya, habang pinapanood ang mga nilabahan niyang nakasampay. Tumingin siya sa bakuran, naroon si Cade. Pawisan, may hawak na martilyo habang inaayos ang bubong ng tricycle nito. May bakas ng grasa sa pisngi at noo. Pawis ang leeg, nangingintab sa ilalim ng araw. Pero kalmado pa rin ang kilos nito. Parang sanay sa init, bigat at responsibilidad. Napatingin si Isa ng matagal. Hindi niya agad napansin na napako na pala ang tingin niya sa lalaki. Teka lang, bakit parang iba? Kada hampas ng martilyo ni Cade, parang kumakalampag din ang puso niya. Hindi tulad ng dati na naiinis siya sa presensya nito. Ngayon parang hinahanap niya na. Hinahanap niya ang sarkastikong komento nito. Tuwing mali ang ginagawa niya. Hinahanap niya yung pang-aasar, pero lagi may kalakip na pag-aalalang hindi nito inaamin. Lalo na kagabi. Nang mabigla siyang naubo dahil sa usok mula sa ginisang bawang. Dumating si Cade. Agad na inagaw ang sandok at walang sabi-sabing siyang pinaglutuan nito. Tama na yan. Maupo ka na. Ako na. Yun lang ang sinabi nito pero sapat na. Isa! Sigaw ni Aling Cora, sumulpot mula sa tindahan. Dala mo ba yung resibo ni Aling Anita sa bigas? Nagulat siya. Opo, wait lang po ah. Nagmamadali siyang pumunta sa loob para kunin ang papel. Pero sa isip niya, hindi mawala ang imahe ni Cade habang pinapanday nito ang tricycle. Pagbalik niya sa labas, andun pa rin ang lalaki. Pero ngayon nakatalikod habang kinakausap si Arnold. Ano ba yung tinginan mo kanina? Tanong ni Arnold na di na malayang narinig ni Isa. Wala. Wala raw. Pero parang hindi ka makahinga. Habang tinitignan mo siya. Napahinto si Isa. Parang biglang may kumislot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa hiya, kaba o kilig. Kaya nang lumapit siya sa kanila, pilit niya itinago ang damdamin. Uy! Bati niya. Kalmado ang boses pero mabilis ang pintig ng puso. Uwi na ba yung tsismoso mong kaibigan? Hoy! Patsismoso? Kung alam mo lang ang sinasabi ni Cade sa tuwing nakatalikod ka. Ano yun? Sabat ni Isa.
Kunwaring mataray pero halata nakangiti. Wala yun. Sabay tapik ni Cade sa braso ni Arnold. Tara na pre, baka mag-away pa kami dito. Sigurado ka bang away ang gusto mo mangyari? Panunukso ni Arnold bago naglakad palayo. Pagkaalis nito, saglit na katahimikan ang nangyari. Nagkatitigan si Isa at Cade. Dami niyang sinasabi. Oo nga, huwag mo nang pansinin yun. Sagot ni Isa at bahagyang ngumiti. Alam mo, minsan parang gusto ko marinig yung sinasabi ng iba. Maya-maya sabay sila napatingin sa langit, kung saan unti-unting lumalalim ang kulay kahel ng papalubog na araw. At sa gitna ng katahimikan may namumuong damdamin na hindi man nila sabihin, unti-unti nilang nararamdaman. Kinagabihan, tahimik ang kapaligiran, maliban sa konting huni ng mga kuliglig. Pero ang katahimikang yon, mabilis na nawasak nang dumating ang isang itim na SUV sa compound. Nagmamadaling sumigaw si Aling Anita. Cade, si Isa may naghahanap sa kanya. Mabilis lumabas si Cade kasama si Arnold. Sa may dulo ng kalsada, nakita nilang may dalawang lalaki na kaitim na tila may hinahabol. Huwag mo na akong sundan, Arnold. Ako na. Sigaw ni Cade habang tumatakbo palayo. Sa isang madilim na iskinita naabutan niya si Isa. Nangangatog ito habang nakatayo sa sulok. Hingal na hingal, hawak ang cellphone pero hindi makatawag. Isa! Tawag ni Cade. Paglingon ni Isa natigilan siya. Cade, sila yung... Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang motorsiklo ang mabilis dumaan sa likod ni Isa. Hamsang tinamaan at nawalan ng kontrol. Mabilis ang lahat. Isang iglap lang. Natamaan si Isa sa balikat. Napahandusay siya sa semento. Nawala ng malay. Isa! Sigaw ni Cade habang lumuluhod. Agad itong kinuha sa kanyang bisig. Tawagin mo ang barangay. Ambulansya! Arnold! Dahil walang mabilis sa tulong sa looban, alam niyang wala siyang ibang opsyon. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Ilang segundo siyang nagdalawang isip. Nanginginig ang kamay at sa unang pagkakataon sa maraming taon, tinawagan niya ang numero ng taong pinakaayaw niyang tawagan. Dad, please, I need your help. Malayo siya sa syudad. Sa loob ng isang pribadong ospital, may kakaibang katahimikan sa high-end recovery suite. Nasa kama si Isa, hindi pa rin gumigising. Nakasuot ng oxygen cannula. May mga sugat sa braso at galos sa noo. Sa tabi niya, nakaupo si Cade at tahimik. Sa wakas, nakasuot siya ng malinis na polo at maong. Pero hindi niya pansin ang bihis niya. Hawak niya ang kamay ni Isa. Marahang hinahaplos ang dulo ng mga daliri nito. Tumayo sa likod niya ang isang matandang lalaking nakasuit. May formal na postura. Malamig ang mga mata. Si Mr. Marcel Riego, ang ama ni Cade. She's safe. The best doctors handled her. Hindi lumingon si Cade. Salamat. Matagal mo ako hindi kinausap. Ngayon ka lang tumawag. Wala akong choice. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol sa isang babae, I see. Halatang mahal mo siya. Hindi siya gaya ng nanay ko. At hindi ako gaya mo. Sandaling katahimikan ang namayani. Anak pa rin kita, Cade. Nananalaytay ang dugo ko sa kalamnan mo. Pero hindi kita kailangan. Hindi kita ginusto bilang ama. Tumangulang si Marcel Riego. Pero tumawag ka at darating pa rin ako kahit galit ka. Naglakad na ito palabas ng kwarto. Iniwang mag-isa si Cade sa tabi ni Isa. Bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Naroon ang kapayapaan. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang pinisilang kamay ni Isa. Hindi mo alam to. Pero unang kita ko pa lang sa'yo. Pakaramdam ko minahal na kita. Hindi ka na mawala sa isip ko. Mahal kita kahit madalas nakainis ka, mariklamo, tanga. Pero sa lahat ng yun, natutunan kitang mahalin. Tumingin siya sa kisame at pinipigilang tumulo ang luha. Kala ko dati, mas mabuting manatili kang galit sa mundo para walang tatanggap sa'yo.
Pero mali pala ako. Ikaw ang tumanggap sa akin, kahit di ko aminin. Kahit pilit ko yung itago sa likod ng sarkasmo at biro. Lumapit siya sa kama, dahan-dahang inilapit ang mukha sa tenga ni Isa. Kung maririnig mo to, kung mararamdaman mo to kahit wala ka pang malay, sana malaman mo mahal kita. At hindi ako aalis hanggat hindi mo ako tinataboy. Saglit siyang tumigil. At kahit itaboy mo ako, babalik pa rin ako. Habang nasa labas ng silid, dumating si Arnold at tinapik si Mr. Riego. Salamat po sa tulong niyo Pero alam ko po mahirap ang relasyon niyo ng anak niyo. Hindi ako perpektong ama. Pero hindi ako kasing tigas ng anak ko pagdating sa puso. Marunong rin ako umintindi. Sa totoo lang po, ngayon ko lang nakita si Kate na ganyan. Tahimik, hindi nagsasalita na masakit, hindi sarkastiko, parang natutunang magmahal. Pag-ibig ang tanging bagay na kayang magpalambot sa kahit anong galit. Sagot ng matanda. Sa loob ng kwarto hindi pa rin gumigising si Isa. Pero sa bawat sandaling lumilipas, ramdam ni Kate na kahit tahimik, may sinasabi ang katahimikan sa kanya. At sa gitna ng katahimikang yon, bumuo siya ng pangako. Hindi na siya aalis. Hindi na siya tatakbo. Hindi niya nauulitin ang ginawa ng ama niya sa kanya. Kahit kailan, hindi niya iiwan si Isa. Amoy antiseptic. Puting kisame. Mahinang tunog ng heart monitor. Dahan-dahang iminulat ni Isa ang mga mata. Maliwanag. Masyadong maliwanag. Napapikit siyang muli. Sa kaunti-unting bumangon. Pero agad niyang naramdaman ng kirot sa kanyang bandang balikat at likod. Aray! Mahina niyang bulong. Halos hindi niya makilala ang sariling tinig. Saan ako? Isa? Pamilyar ang boses. Malalim. At may konting pag-aalalang hindi niya agad nakilala. Paglingon niya, nakita niya si Cade. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang kamay niya. At mukhang hindi natulog buong gabi. Cade. Mahina pero malinaw na pagkakasabi niya. Agad siyang napaluha. Ako nga to. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Ano nangyari? Hinabol ka, may motor, na-aksidente ka. Tumama ka sa simento, nawalan ka na malay. Halatang pinipigilan ni Kid ang emosyon sa mga oras na yon. Nag-ipon si Isa ng lakas para magtanong. Bakit? Bakit akong para nasa ospital na parang hotel? Napatawa si Kate sa sinabi ni Isa, pero may lungkot sa mata. Tinulungan tayo ng tatay ko. Natigilan ang dalaga. Yung di mo binabanggit? Tumango si Cade. Siya ang rason. Kung bakit may ganitong kwarto, doktor at kagamitan. Wala akong choice. Kailangan kitang iligtas. Nangilid ang luha sa mga mata ni Isa. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Sorry kung nadamay ka. Sorry kung naging pabigat ako. Sorry. Tumayo si Cade. Lumapit ng konti at tumitig sa kanya ng diretsyo. Isa, wala kang kasalanan. Ako nga dapat humingi ng tawad. Hindi ko sinabi agad kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi ko rin pinakita kung gaano mo binago ang buhay ko. Nagkatinginan sila. Kate, hinawakan niya ulit ang kamay nito. May narinig akong boses. Hindi ko alam kung panaginip. Parang ikaw yung nagsalita. Nanlaki ang mata ni Kate at bahagyang napangiti. Baka nga panaginip lang yon. Pero, may narinig ako. May sinabi ka. Sana totoo yun. Ano bang narinig mo? Ano bang sinabi ko? Sabi mo mahal mo ko. Hindi agad sumagot si Cade. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Tinignan si Isa na para bang ito na ang pinakamarupok na taong nakilala niya sa mundo. Na kailangan niyang pahalagahan, kailangan niyang pakaingatan. Oo. Sabi niya walang pag-aalinlangan. Mahal kita, Isa. Noon pa, kahit ang kulit mo, kahit ang arte mo, kahit pa tinatawag mo akong tukmol araw-araw. Napatawa si Isa. At kahit tinatawag mo akong prinsesa ng barangay, lalong-lalo na yon. Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil takot ako. Dahil ang dami kong galit sa puso. Di ko alam kung may lugar pa para sa pagmamahal. Pero ngayon,
Ngayon ikaw na lang ang laman. Ilang araw matapos ang aksidente, unti-unting bumabalik ang lakas ni Isa. Ngunit medyo nananakit pa rin ang katawan. Kahit paano, masigla na siya nakaupo sa kama. Pinipilit ngumiti kahit may iniinda. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Isa! Sigaw ng isang babae na may perlas sa leeg at designer bag sa braso. Sumunod ang isang matandang lalaking may suot na mamahaling suit at 2 bodyguards na naka-black shades kahit indoors. Napatda siya. Mommy? Daddy? Anak? Oh my God, akala namin. Lumapit ang kanyang ina at agad siyang niyakap. Buhay ako, ma. Ayos lang ako. Lumapit din ang kanyang ama. Pero hindi niya pinansin si Kate na nakatayo sa tabi. Anak, ba't di mo sinabi kung nasan ka? Halos mabaliw na kami kakahanap sa'yo. Ngayon uuwi na tayo. Ipapalipat kita sa mas matinong ospital. Hindi ito ang klase ng lugar para sa'yo. Hindi po. Magaling ang doktor dito at. Hindi na siya pinatapos na ama ni Isa. At ikaw? Ikaw ba ang rason kung ba't nawalan ng mali ang anak ko sa isang eskinita? Dad, huwag mo siyang sisihin. Siya ang tumulong sa akin. Huwag kang makisali sa usapang ito, Isa. Ihanda ko ang sasakyan. Uuwi na tayo ngayon din. Tumalikod ang kanyang ama at sumay niya sa bodyguard. Mahal pa rin kita, anak. Gusto lang naming bumalik ka sa tamang landas. Sa ligtas. Sa tahimik. Tahimik si Isa at nanginginig ang kamay. Tumingin siya kay Cade na ngayon ay hindi makatingin pabalik. Hindi na ako uuwi. Napalingon ang lahat. Ang ina, ang kanyang ama, pati si Cade ay napatitig. Isa, ano ibig mo sabihin? Ayoko na. Ayoko na sa inyo. Hindi niyo ako hinahanap dahil mahal niyo ako. Hinahanap niyo ako dahil nakakahiya ako sa pangalan niyo, hindi ba? Hindi totoo yan. Sigaw ng kanyang ama. Mas mahalaga pa sa inyo yung imahe kaysa sa anak niyong sugatan na may magulong emosyon at ilang ulit na umiiyak mag-isa. Nagpipigil ng luha si Isa. Tumayo kahit nangangapa at nanghihina. Hindi niyo ako kilala, pero siya. Sabay turo kay Cade. Siya ang nakakilala sa akin. Siya yung unang umintindi sa akin. Pinapakinggan niya ako. Hindi niya ako pinipilit maging sino mang gusto niyang maging ako. Isa, anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Alam na alam ko. Kaya ngayon ko to sasabihin. Mahal ko siya. Natigilan ng lahat. Parang huminto ang oras sa kwartong yon. Nanlaki ang mata ng ina. Ang amay hindi nakapagsalita. Si Cade parang napako sa kinatatayuan. I love him. At dito ako magiging masaya. Anak, bulong ng kanyang ina, nanginginig. Hindi mo pwedeng piliin ang ganitong klaseng buhay. Hindi niyo na ako pwedeng kontrolin. Ayoko na. Tumingin siya kay Cade. Ngayon, lumapit na sa kanya. Isa, sigurado ka ba? Mahina ang boses ng lalaki. Tumango siya. Sa lahat ng bagay, ito lang ang sigurado ako. Marahang hinawakan ni Cade ang kamay niya sabay ngiti. Kung saan ka masaya doon ako. Napahawak ang ina ni Isa sa dibdib. Tila hindi makapaniwala. Ang ama tinalikuran sila at galit na lumabas ng kwarto. Hindi na siya pinigilan. Tahimik, pero sa katahimikang yon, may paninindigan, may pagtatapos, at may panibagong simula. Lumipas ang ilang araw matapos ang matinding tagpo sa ospital, tahimik ang paligid. Mabigat pa rin ang hangin. Parang may nakabitin ng mga salitang kailangan pang bitawan. Sa labas ng ospital, sa isang garden bench na may lilim ng gumamela, tahimik na nakaupo si Cade. Nakayuko siya, hawak ang cellphone. Pero hindi naman to tinitignan. Malalim ang iniisip. Hindi ko akalain makikita pa kitang ganyan katahimik. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Paglingon niya nandun ang kanyang ama. Isang bilyonaryong halos hindi niya kinausap buong buhay niya. Nakapolo at maong ito. Walang bodyguard. Nag-iisa lang. Hindi mo rin akalaing bibisitahin kita sa ospital, ano? Hindi talaga. Sagot ni Cade at walang halong biro.
Pinuntahan kita hindi para mangialam. Gusto ko lang sabihin na salamat. Dahil niligtas mo si Isa. Dahil pinili mong manindigan para sa kanya. Hindi ako naghahanap ng pasasalamat mo. Taas kilay na sagot ni Cade. Alam ko. Kaya nga mas lalo ako nagpapasalamat. Umupo ang matanda sa tabi niya. Nalaman ko ang lahat. At sa totoo lang anak, hindi ako perpektong ama lalo na para sa'yo. Pero ngayon nakita ko kung paano mo siya ipaglaban. Kung paano ka lumaban kahit wala kang suporta. Na-realize ko mas lalaki ka pa sa akin. Napatingin si Cade sa ama. May lungkot sa mga mata nito. Ngunit may sinseridad din na hindi niya nakita dati. Gusto kong mabawi anak, kung papayag ka. Hindi agad nakasagot si Cade, pero sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang galit na dati lagi niyang bitbit. Galit siya sa kanyang ama, pero pagod na siya. Pagod na siya, na itulak ang mga taong handang bumawi. May dahilan naman siya kung ba't siya nagalit. Ginawa nitong kabit ang kanyang ina. At namatay ang kanyang ina na may galit sa puso. Pero ngayon, handa na siya magpatawad. Sige, pero huwag mong asahang magiging madali to. Ngumiti ang matanda. Hindi madali ang bagay na totoo. Kinabukasan si Isa naman ang may sariling kailangang kaharapin na problema. Naglakad siya, papunta sa isang rest house sa Baguio, kung saan pansamantalang nanatili ang kanyang mga magulang matapos ang insidente. Anak, bungad ang kanyang ina at agad siyang niyakap. Ma-okay ako. Gusto ko lang makipag-usap. Naroon din ang kanyang ama na tahimik lang sa isang sulok ng sala. Nakaupo sa leather couch, hawak ang tasa ng kape na hindi pa rin iniinom. Pa, gusto ko lang malaman niyo nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong niyo sa akin. Sa pagbisita sa ospital at sa pag-aalala. Pero, hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Anong ibig mong sabihin, anak? Magulo ang showbiz. Masaya oo, pero hindi ako buo doon. Laging may maskara, laging scripted. Dito ko lang nahanap yung totoong ako. Sa tabi ni Kate, sa simpleng buhay, sa mga taong hindi ako sinusukat sa itsura o headline. Pero anak, pangarap mo yon. Hindi mo basta pwedeng talikuran. Hindi ko tinalikuran ang pangarap ko. Binago ko lang ang paraan ng pagtupad nito. Matagal nakasagot ang kanyang mga magulang. Maya-maya nagsalita ang ama. Kung yan ang desisyon mo, sige, igagalang namin. Hindi madali sa amin to, Isa. Pero mas mahalaga sa amin na masaya ka. Napaiyak na si Isa. Una sa galak, pangalawa sa ginhawa. Pakiramdam niya ngayon lang siya tunay na pinakinggan. Nagpasalamat siya sa mga ito. Ilang linggo ang lumipas, simple lang ang paligid. May mga tanim na gulay. May ginagawang lambat si Kate sa harap ng bahay. Si Isa, nasa loob, nagluluto. Kate, tikman mo to sinigang ko. May magic sarap ba yan? Excuse me galing yan sa puso. Lumapit si Kate, tinikman ang sinigang. Napapikit. Pwede na. Kailangan na ng konting asin. So hindi masarap. Sama na ugali mo? Pag-irap ni Isa sabay hampas sa braso ng lalaki. Alam mo, ito lang pala yung kailangan ko para sumaya. Isang bahay, ikaw at sinigang. Pati asin. Di ba sabi mo? Sabay tawa ni Isa. Isa, salamat sa pagpili sa akin. Sa pagbitaw sa kasikatan para sa katahimikan. Hindi ako bumitaw, Cade. Pinili ko lang ang mas mahalaga. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Ilang buwan na ang lumipas mula ng tuluyang talikuran ni Isa ang magulong mundo ng show business. Sa halip, na red carpet at camera flashes, lupa at araw ang kaharap niya araw-araw. Sa halip na director at script, pagmamahal ni Kate at katahimikan ng probinsya ang kanyang direksyon. Isang umaga, maagang nagising si Isa. Habang malamig pa ang hangin, lumabas siya ng bahay na may suot na simpleng duster. May dalang basket. Sa tabi ng bahay, ando na maliit nilang taniman na may kamatis, talong, kangkong, sili at ilang halamang gamot. Good morning mga babies! Bulong ni Isa sa mga tanim habang isa-isang dinidiligan. Uminom kayo na mabuti ha. Hindi ako tulad ni Cade.
hindi marunong magpakita ng lambing. Aba, ako ba tinutukoy mo? Sabay, tingin niya sa likuran kung saan nakadungaw si Cade sa bintana. Maya-maya lumabas ito. May dala na itong tabo ng tubig at ngumiti. Late ka na, nakadalawang hilera na ako. Eh kasi naman ang aga-aga. Pinagyayabangan mo ako sa mga halaman. Kala mo ikaw nagtanim yan lahat. Excuse me, ako yung nagtanim ng luya. Tapos nagreklamo ka pa na sumakit yung kuko mo. Nagkatinginan sila parehong nakangiti. Pagkatapos sabay na nagtawanan. Dahil araw ng linggo, may munting salo-salo sa komunidad. Isang maliit na selebrasyon para sa anihan. Kung saan bawat bahay may dalang pagkain. May palaro sa mga bata at may sayawan sa gabi. First time ni Isa sumali kaya medyo kabado siya. Habang tinutulungan ni Aling Anita sa kusina ang babae. Anak, ayusin mo yung embutido ha. Hindi porke artista ka dati dapat hindi ka na marunong magluto. Dapat pinag-aralan mo itong maigi. Naku la, ako pong bahala, masarap to. Nako, mukhang ito na talaga yung bago kong apo ah. Biro ni Aling Anita habang sinisiko si Cade. La, Napakamot ng batok ang lalaki. Pagdating ng hapon nag-umpisa na ang kasiyahan. Sa gitna ng plaza, may mga lamesang may puting mantel at sari-saring ulam. Naroon ang magkakapitbahay. Mga batang may dalang lobo at mga lolang abala sa pagkukwentuhan. Ang ganda pala ni Isa in person, no? At mabait. Hindi mo akalain na artista. Pero ang ganda talaga. Hindi siya matapobre. At bagay sila ni Cade. Napapangiti siya sa naririnig. Hindi na siya naiilang. Hindi na siya nagtataas ng balikat para protektahan ang sarili. Ngayon tanggap na siya. Hindi bilang artista kundi normal at simpleng babae. Lumapit si Cade, hawak ang dalawang plato. Tikman mo tong ginataang mais ni Aling Merly. Masarap. Sumulang yata mapuno tong tiyan ko eh. Di lang yan. Mamaya may sayawan. Gusto ko may energy ka. Sayawan? Oo, kasama ka. Ayoko nga, ang daming tao. E di mas maganda. Mas marami makakita na ikaw ang kasama ko. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang sayawan. May tugtog ng gitara, may humahampas sa tambol, at may matandang sumisigaw ng, "Cha-cha tayo dyan!" Habang may nagsasayaw na mag-asawa sa gitna. Nasa isang gilid si Isa. Nakaupo, pinagmamasdan ng kasiyahan. Nasa tabi niya si Aling Anita. Apo, masaya ka na ba talaga dito? Opo la, masaya na ako. Hindi mo ba naisip na bumalik sa dating buhay mo? Hindi na ho. Kasi ngayon lang ako nagpakatotoo. Sana nga. Kasi iyang si Cade. Hindi yan palang ngiti noon. Pero mula nang dumating ka, kahit ang hari nakangiti pa rin. Napatingin si Isa kay Cade na ngayon na ikipagbiroan sa mga bata. Gusto mo ba siyang pakasalan? Biglang tanong ni Aling Anita. Po? Abay, malapit na kayo magtanim ng palay. Baka gusto mo rin magtanim ng pamilya. Hindi nakasagot si Isa pero sa puso niya alam niya ang sagot. Kinabukasan habang nag-aalmusal, may biglang dumating na sasakyan, ang kotse ng ama ni Isa. May dalang maliit na kahon. Dad? Pasensya na kung istorbo, dumaan na ako siglit. Anong meron? Hindi ko man naibigay ang buhay na tahimik noon. Gusto kong simulan natin sa bago. Regalo ko sa inyong dalawa. Pagbukas ni Isa ng kahon, nandoon ang titulo ng lupa. Isang maliit na lupain sa gilid ng bundok. Taniman at posibleng gawing tahanan. Ano to, Dad? Para sa inyo. Wala ng media. Wala ng obligasyon. Tanging lupa, tanim at pag-ibig. Naiyak si Isa at yumakap sa ama. Salamat, Dad. Ngayon ko lang ulit naramdaman na anak mo ko. Lumapit si Cade, tahimik lang. Pero mahigpit ang pagkakakapit sa kamay ni Isa. At doon nagsimulang magtanim ng pangarap ang dalawa na alam nilang aanihin nila sa mga susunod na panahon. Ilang buwan ang lumipas, tahimik ang lahat. Wala nang tumatakbong kamera, wala nang headline, walang magulo at mapanuring mata ng showbiz. Nasa gitna sila ngayon ng maliit nilang lupain, regalo ng ama ni Isa. Isang bagay na sila mismo ang nagtayo kasama ang kaibigan sa komunidad. May bintanang gawa sa kahoy, bubong na hindi tumutulo,
at palamuti sa loob na puro alaala ng bagong buhay nila. Si Isa, abalang nagdidilig ng tanim. May suot siyang simpleng blouse at shorts, may putik sa paa, pero masaya ang mga mata. Lumapit si Cade, may dalang malamig na tubig at prutas. Upo ka muna. Baka mamaya mahimatay ka dyan sa sobrang sipag. Aba, concern ka na ngayon ha? Di ba dati tuwing nagrereklamo ako, sagot mo, welcome to the real world. Dati kasi, ganun yun. Pero iba na ngayon. Kala ko pansamantala ka lang dito. Di na ako aalis, Cade. Alam ko, kaya nga may plano ako ngayon eh. Anong plano? Sama ka muna sa akin. May pupuntahan tayo. Naglakad silang magkahawak kamay papunta sa maliit na burol sa dulo ng lupa. Doon nila madalas silipin ng sunset. Pero ngayon iba ang paligid. May mga ilaw na gawa sa garapon at kandila. May banig na nakalatag at isang simpleng kahon sa gitna. Ano to? Lumuhod si Cade. Ngumiti at kinuha ang kahon. Hindi ko alam kung kailan ang perfect timing. Hindi ko rin alam kung dapat ba ako lumuhod sa putikan. Pero ang alam ko, ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Isa, gusto ko maging tahanan mo. Gusto kong sa bawat pag-uwi mo, ako madadatnan mo. Hindi ko man kayang ibigay ang mundo, pero kaya ko ibigay ang sarili ko araw-araw. Tahimik si Isa, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa lalaking dati kinaiinisan niya. Pero ngayon, minamahal na ng buong buo. Ang dami kong pagkakamali, Cade. Ang dami kong ginawang kalokohan. Tumakas ako, tumatakbo, lumalayo. Pero dahil sa'yo, natuto akong huminto. Natuto akong harapin lahat ng kailangan kong takbuhan. Kaya yes. Yes. Oo. Tumayo si Cade, niyakap siya ng mahigpit. Sa ilalim ng langit. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, hinalikan niya si Isa. 1 taon ang lumipas. Simple ang kasal nila. Ginanap sa ilalim ng puno at may mga bulaklak na galing sa hardin. May pagkain na mula sa kusina ng bawat kapitbahay. Si Aling Anita naghatid kay Isa sa altar. Hindi man kita kadugo, pero sa puso ko, apo na rin ang turing ko sa'yo. Salamat la. Ikaw ang tunay na pamilya. Si Arnold naman ang best man ni Cade. Uy, sa wakas, may babae na siyang hindi pinapagalitan. Tumawa ang lahat. Masaya at puno ng halakhak. Pagkatapos ng kasal, tumuloy sila sa kanilang bahay. May selebrasyon. At habang nakaupo sa isang tabi si Isa at Cade, pinagmamasa ng bagong pamilya at kaibigan, sabay silang napangiti. Hindi ko akalain Na magiging ganito ang ending natin? Hindi lang ending, kundi simula. At sa isang mundo na minsang puno ng ilaw, kamera at ingay, pinili ni Isa ang katahimikan ng totoong buhay. Isinuko niya ang kasikatan, kapalit ng isang pag-ibig na totoo. Si Cade na minsang tinuring lang na ingay ang umaga. Ngayon, wala nang pagsidla ng kanyang pasasalamat sa nangyayari sa kanyang buhay. Yun ang kwento nila. Ng 2 taong pinagtagpo ng gulo. Pinagtibay ng simpleng araw-araw. At pinagsama ng pusong marunong pumili ng kapayapaan kaysa kasikatan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rose Agsaulio, Jodeline Campilan, Iris Ballesteros, Alicia Alonzo, Ara Jani, Gloria Bofill, Jenny Pai, Annie Suarta, Dina Aliven, Liz Berito, Minda Datoon, Hazel Ann, Belly Balgoma, Marie Jen Ortega at Evelyn Dizon. Maraming salamat po sa inyong lahat.